Hi mga moms! Alam niyo ba kung bakit mahirap maningil sa panahon ngayon? Mahirap maningil dahil nagkakaroon ka na ng kaaway. Nagkakaroon ka ng mga tao na hate ka dahil naningil ka sa kanila. Hindi nila inisip na yung mga time na need ka nila, andun ka para tulungan sila, para ma-solve yung problema nila. Pero nung nagkaroon na sila ng pagkakataon na makabayad sana ng paunti-unti, mas iniisip pa rin nila yung sarili nila kaysa balikan ka at bayaran ka. Nagkakaroon na ng issue kapag naniningil ka na lang bigla dahil need mo. Pero samantalang yung mga panahon na meron naman silang kapasidad na magbayad sa'yo kahit paunti-unti, mas pinipili pa rin nila yung sarili nila kaysa sa bayaran ka ng paunti-unti. Samantalang buo naman nilang hiniram sa'yo yung pera mo. Ang unfair lang kasi kapag alam mo naman sa sarili mo na may kapasidad ka namang magbayad or maghulog sa taong inutangan mo, ikaw pa yung galit, ikaw pa yung magtatampo, ikaw pa yung parang mangungwenta sa kaibigan mo. Kasi sasabihin nyo, hindi makapaghintay, nanggigipit. Alam naman nilang gipit, magbabayad naman yung tao eh. Kung makakaluwag na, magbabayad naman yung tao eh, kung meron na. Eh kahit naman meron na kayo eh, hindi naman kayo nagbabayad eh. Kahit naman may kapasidad kayong magbayad kahit paunti-unti, hindi niyo naman pinaprioritize yung ganun eh. Kasi mas inuuna niyo yung sarili niyo. So napaka-unfair lang. Kasi kaya nadadala yung ibang kaibigan natin na tumulong na lang sa mga taong ganyan dahil napaka-ungrateful nila. Hindi sila marunong tumanaw ng kahit utang na loob na lang, no, na magpakabuti man lang sa taong tumulong sa kanila noong mga panahon na need nila. So nagkakaroon po tayo ng kalaban, kaaway dahil sa mga tao na ungrateful, na hindi nila naisip na kaya nga naniningil yung tao dahil meron silang ipinangako pero hindi naman nila tinupad. Kaya nasingil ka. Kung ayaw mo singilin, edi tumupad ka sa usapan. Kung ano yung usapan nyo na pagbabayad, edi bayaran mo. Okay, ikaw yung mag-reach out. Hindi ka nasisingilin kasi ikaw na yung unang nag-reach out. Pero ang masaklap, yung nagpautang pa yung parang nagmamakaawa sa sarili niyang pera. Yung nagpapautang pa yung mag-a-adjust kung paano niya sasabihin yung kailangan niya sa taong pinautang niya na kailangan na niya yung pera. So, yung mga nagpautang pa ang sasama ang loob niyo sa kanila, ang may kasalanan, ang nagigipit, ang hindi makapaghintay. So hindi niyo na lang inisip, no, na in the first place kayo naman yung lumapit sa tao at kayo naman yung humingi ng pakiusap na tulungan kayo. And ang ending, sila pa yung masama sa paningin mo, sila pa yung minamasama mo dahil siningil ka. So sa panahon ngayon, pumili po tayo ng matinong kaibigan. Totoo po talaga yun na malalaman mo na lang ang tunay na ugali ng tao kapag pinautang mo. Pero sana wag naman umabot sa point na kailangan pa natin pautangan para makilala natin yung tao. Minsan kasi may mga kaibigan tayo na may mga feedback na hindi lang tayo naniniwala dahil kaibigan natin. Pero magiging aral na lang na ipasa Diyos na lang natin ang lahat. At isipin na lang natin na more blessings pa talaga sa mga tao na mapagpakumbaba at hindi nang lalamang ng kapwa. So para po sa mga nangutang dyan na hindi po talaga marunong mag-isip sa mga inutangan nila, good luck na lang po sa inyo. At para po sa mga nagpautang na kinikimkim na lang nila sa sarili nila yung sama ng loob nila sa taong pinagkatiwalaan nila kasi ayaw nga nila ng gulo, ayaw nila ng away. So more blessings pa po sa atin at sa inyo at keep going na lang po tayo. Huwag na lang natin silang intindihin kasi talagang magagalit ang mga yan kapag yung mga taong ungrateful talaga
sa mga kaibigan. Mas pinipili na lang nila na bahala ka na lang kung wasakit ng pagkakaibigan natin. Basta wala akong pera, wala kang magagawa. Wala akong pambayad eh. Hindi sila mag-i-effort. Hindi nila ikikip yung friendship. Mas tinitreasure nila yung pera. Yung pagiging dahaman nila. So, good luck na lang sa inyo. At God bless sa lahat ng mga matulungin sa mga kaibigan pero inaabuso. Okay lang yan. Darating din ang araw makaka-overcome din tayo sa lahat, makaka-recover at more blessings from the Lord. God bless everyone. Good morning.